Binubuo ngayon ng Los Angeles Lakers ang isang roster na halos mga international at European talents. Sa pangunguna ni Luka Doncic at Austin Reeves, nadagdagan pa sila ng bago nilang sentro na si Walker Kessler, habang nakuha rin nila si Sandro Mamukelashvili at nananatili naman sa koponan si Jake LaRavia. Kaya naman biro nga ng ilan, tila nakabuo ang purple and gold ng sarili nilang European-inspired team ngayong season, ang The White Boys. Pero wag natin agad maliitin ang lineup na ito mga idol. Malaki ang posibilidad na aprobado mismo ni Luka Doncic ang direksyong tinatahak ng Lakers front office. Kilala si Luka bilang isa sa pinakamahusay na playmaker sa NBA, ang player na kayang bumuhat ng koponan hanggang NBA Finals. Kaya tiyak na alam ng management kung anong klaseng roster ang babagay sa kanyang laro. Well, sa video natin ngayon mga idol, pag-uusapan natin kung kaya bang makipagsabayan ng bagong anyo ng Los Angeles Lakers sa mga higante ng Western Conference. Sapat ba ang lalim ng kanilang bench rotation? Gaano kalaking tulong ang may bibigay ng mga bagong acquisition nila? At paano pamunuan ni Luka Doncic at Austin Reeves ang Lakers upang maibalik sila sa usapan bilang isa sa mga tunay na title contenders ngayong season? Kaya tara mga idol, diretso na tayo! Unahin natin ang pinakaulo ng purple and gold, ang bagong hari ng Los Angeles Lakers na si Luka Doncic. Factual tayo dito mga idol, hindi na lihim na simula na maging sentro ng franchise si Luka. Nagsimula na ring baguhin ng Lakers ang paraan ng kanilang pagbuo ng roster. Noong mga nakaraang dekada nasanay tayo na ang Lakers ay laging naghahanap ng mga malalaking pangalan at superstar para ipagsama-sama. Pero ngayon mas nakatuon na ang front office sa pagkuha ng mga manlalarong babagay sa estilo ng kanilang generational talent. Galing sa Dallas si Luka kung saan nag-average yan ng lampas 30 points, halos 9 rebounds at 9 assists gabi-gabi. Dinadala niya ngayon sa LA ang tinatawag nating heliocentric offense. Ibig sabihin, ang buong universo ng opensa ng Lakers ay iikot sa mga kamay niya. Bakit ito epektibo at delikado para sa mga kalaban? Dahil si Luka ang pinakamagaling sa liga pagdating sa pagbabasa ng pick and roll defense. Alam nating lahat kung anong klaseng basketball ang gustong laruin ni Luka mga idol. Kailangan niya ng mga shooters, matatalinong cutters at mga big man na mahusay mag-screen at lumaro sa pick and roll. Kahit i-double team mo si Luka, kaya niyang hanapin ang open man sa kabilang kanto ng nakapikit. Kapag nag-collapse ang depensa, asahan mo na ang alley-oop pass, at kapag nag-switch ang defender, asahan mo naman na titirahan niya ito gamit ng kanyang mabagal pero hindi mapigilang step back 3. Well, halos lahat ng hinahanap ni Luka ay sinusubukang ibigay ng Lakers ngayon mga idol. Sa ilalim ng bright lights ng Hollywood, asahan nyo na mas lalong lalabas ang clutch gene ng bagong hari ng LA. Syempre hindi magiging matagumpay si Luka kung walang reliable na co-star. Dito papasok si AR-15, si Austin Reeves. Kung titignan natin ang laro ni Reeves mga idol, siya ang perfectong fit sa tabi ni Luka Doncic. Bakit kanyo? Dahil si Reeves ay hindi nangangailangan ng bola sa lahat ng pagkakataon para maging epektibo. Kayang-kayang mag-spot up shooter ni Reeves. Napakataas ng kanyang catch and shoot percentage kapag nanggaling ang pasa mula sa drive and kick plays. Pero ang pinakamalaking ambag ni Reeves mga idol ay kapag nagpapahinga si Luka o kapag natatrap ito sa matinding depensa. Kayang-kaya niyang mag-create ng sarili niyang tira mga idol. Nakita na natin ang paglago niya mula sa isang undrafted rookie hanggang sa pagiging lehitimong 15 to 18 points per game scorer na may elitistang kakayanan sa pagkuha ng foul. Well, kapag pinagsama mo ang on-ball playmaking ni Luka at ang kanyang panggugulang at off-ball movement at basketball IQ ni Reeves sa backcourt, magkakaroon ng Lakers ng dalawang guards na kayang basagin ng anumang defensive scheme ng kalaban. Sila ang magsisilbing kambal na makina ng perimeter offense ng koponan mga idol. Ngayon, dumako tayo sa isa sa pinakamahalaga at pinaka-game-changing na acquisition ng Lakers ngayong off-season, ng kanilang bagong sentro na si Walker Kessler. Sa totoo lang mga idol, ito ang tipo ng center na matagal nang iniiyakan ng Lakers fans. Noong mga nakaraang season, paulit-ulit nating nakita ang problema nila sa ilalim ng ring. Kapag nakakalusot ang kalaban sa perimeter, halos walang natitirang depensa sa pintura. Madalas silang matalo sa rebounding battles at hirap silang pigilan ng mga dominanting big men sa West. Ngayon, mukhang nabigyan na ng permanenteng solusyon ang problema na yan mga idol. Kailangan nating seryosohin ng batang ito. Si Kessler ay hindi yung center na kukuha ng 25 points kada gabi. At hindi rin siya laging nasa flashy offensive highlights. Pero alam nyo ba na bago maputol ng maagang season niya noong 2025-2026, nag-average na siya ng solidong double-double na may 14.4 points, 10.8 rebounds at career average na 2.4 blocks per game. Isa siya sa pinaka-epektibong rim protector sa buong liga mga idol. Napakahusay niyang magbasa ng depensa at hindi siya basta-basta tumatalon sa mga pump fakes. Marunong siyang gumamit ng haba ng kanyang katawan para
para i-alter ang mga tira ng kalaban. Ang kanyang drop coverage ay isa sa mga pinaka-elite sa NBA mga idol. Napakalaking bagay nito para sa Lakers dahil kapag may ganitong klaseng pader sa likod, mas nagiging agresibo sina Reeves at ang ibang perimeter defenders. Isa pa sa pinakamagandang aspeto ni Kessler ay ang pagiging perfectong pick and roll partner niya kay Luka. Hindi niya kailangan mag-dribble, kailangan lang niya mag-set ng matitigas na brick wall screens, mag-roll ng mabilis sa basket at maging malaking target para sa mga lob passes. Napakaraming easy baskets ang posibleng malikas sa kombinasyong ito mga idol. Well, dito naman tayo sa bench depth at role players. Sapat ba ang nakuha ng front office? Ang sagot mga idol, oo, at puno ito ng mga hidden gems. Ang pagdagdag nila kay Sandro Mamukelashvili o Mamu at ang pananatili ni Jake LaRavia ay nagbibigay ng kakaibang versatility sa koponan. Si Sandro Mamukelashvili ay ang epitome ng isang modern European big man. Hinasa sa ilalim ng sistema ni Greg Popovich sa San Antonio. Well, si Mamu mga idol ay isang 6'9" na versatile forward center. May shooting, may passing at may kakayahang magdala ng bola sa open court. Hindi siya yung klaseng center na nakatayo lang sa paint. Kaya niyang lumabas sa 3-point line na bumubukan ng floor para sa mga drives ni Luka. Kapag nagpapahinga si Kessler, pwede siya maglaro ng 5-out offense. Pwedeng ipasa ang bola kay Mamu sa high post at siya na ang bahalang maganap sa mga nagkakat na teammates. Well, sa kabilang banda mga idol, pag-usapan naman natin si Jake LaRavia. Hindi siya star at hindi rin siya headline acquisition, pero ito ang tipo ng player na gustong-gusto ng bawat contender. Bakit? Dahil ginagawa niya ang mga maliliit na bagay na kadalasang hindi napapansin sa stat sheet. Handa siyang dumipensa sa matitinding assignment. Sa tangkad niyang 6'7", kaya niyang maglaro ng small ball power forward. At kapag naiwan naman siyang libre sa corner, may kakayahan siyang magpasok ng tres nang may mataas na kumpiyansa. Well, sa NBA ngayon mga idol, hindi lahat ng limang nasa loob ay kailangang umiscore ng 20 points. Minsan ang kailangan mo lang ang mga players ng may high IQ na alam ang kanilang role at handang gawin mas madali ang buhay ng kanilang franchise player. So ang pinakamalaking tanong mga idol, sapat na ba ito para makipagsabayan sa napakalakas na koponan sa Western Conference? Kaya ba ng bagong muka ng Lakers na ito na makipagbakbakan sa Wild Wild West? Alam natin mga idol na ang Western Conference ay literal na bloodbath. Andyan ang Denver Nuggets ni Nikola Jokic na kayang sirain ng numang depensa. Ang Oklahoma City Thunder ni Shai Gilgeous-Alexander na punong-puno ng kabataan at bilis. At syempre ang paparating at palaki ng palaking banta ng San Antonio Spurs sa pangunguna ni Victor Wembanyama. Pero kung susuriin nating mabuti ang match-up, ang sagot ay isang malaking yes. Ang Lakers ay isang lehitimong contender ngayon. Bakit? Dahil mayroon silang pinakamalaking mismatch creator sa liga. Sa huli, ang basketball lalo na sa playoffs ay isang laro kung sino ang may pinakamagaling na player sa court. At sa maraming gabi, si Luka Doncic ang taong yun mga idol. Well, sa tulong ni Kessler, mayroon na silang isasagot sa size ni Jokic at Wemby sa ilalim. Hindi na sila basta-basta mabubuli sa rebounding mga idol. At dahil napakaraming shooters at high IQ players sa paligid tulad ni Reeves, Mamu at LaRavia, hindi pwedeng i-zone defense lang ang Lakers mga idol. Sa clutch time, isipin nyo ang closing lineup na ito: Luka, Reeves, LaRavia, Mamu at Kessler. Mayroon kang elite ball handling, tatlong pwedeng tumira ng tres, dalawang magaling pumasa at isang naglalakihang pader sa ilalim para sa depensa at rebounds. Ang lalim, spacing at balanse ng team na ito ang magpapahirap sa kahit sinong coach ng kalaban na gumawa ng adjustment. Grabe mga idol, mapapangiti ka na lang talaga na nakabuo ang Lakers na mga white boys sa kanilang roster. Well, sa kabilang banda, nakaka-excite din ang magiging resulta nito kung paano sila posibleng maging banta ang bagong base na ito ng Los Angeles Lakers sa paparating na season. Isang Euro-style, high IQ basketball team na pinamumunuan ng isa sa pinakamahusay na basketballista sa buong mundo na sinamahan pa ng elite rim protection at solidong shooting. Well, kayo mga idol, ano ang tingin nyo sa nabuong roster na ito ng Lakers? Tingin nyo ba sapat na ang White Boys era sa lineup na ito para makapasok sa NBA Finals at talunin ang mga higanti sa West, o kulang pa rin sila sa pure athleticism at wing defense?